Hindi po madali para sa posisyon po ni Pangulong Marcos na bayaran ang ating utang. Dahil po sa laki ng pagkakautang nung pagbaba ni Pangulong Duterte na sabi nga po dito it's 12.79 trillion pesos. Ang ating nagkaroon po ng maliit na po ang ating gobyerno para mag-focus sa mga government services. Ang mahirap lang po dito sa mga government services dahil nga po ito ay kasama sa budget. Focus ngayon ng ating pangulo is nagbabayad utang tayo sa administration para po hindi lumaki ng lumaki yung interest. Tandaan po natin kapag tayo nangutang, even our country, 'pag hindi mo nababayaran yung obligasyon mo sa iyong utang, yung interest kung minsan nagkakaroon ka ng penalty, tumataas yung interes sa utang mo. Kaya instead of nababayaran mo yung principal o yung original na inutang mo, napupunta lang yung binabayad mo saan? Sa interes. So yun ang naging focus ngayon ng ating Pangulong Marcos. Ang problema lang po 'pag nafo-focus ng gobyerno ang pagbabayad utang, wala naman ng focus ang gobyerno natin para naman magsimula ng mga government services. Bakit po? Ano ba yung mga government services? Ito yung mga assistance, medical assistance, social assistance, pupunto ng DSWD assistance, 'di ba, PhilHealth, lahat po 'yan nakapaloob sa government services. Ang problema lang kapagka hindi nagkakaroon ng konting puwang para mabigyan ng pondo itong mga government assistance na nahihirapan ng gobyerno, tumupad sa kanyang, tungkulin para mag-serve sa tao. Kasi hindi naman po puwedeng i-prioritize mo yung government services, uutang ka ng uutang tapos anong nangyari na lumalaki din yung utang mo at tumatalo ng tumatalo yung principal interest, which is not a good thing for a country. Pinaliwanag niya rin dito na, um ang NEP po or a National Expenditure Program ay tinatawag ding President's Budget. Kasi ito daw po yung financial translation ng ating Pangulo kung ano ang gusto niyang mangyari at ano ang priority niya sa isang taon. Kaya kung makikita mo dito, kung tulad nga ng pinag-uusapan natin kanina sa pagbabayad ng utang, kung tatanggalin mo yung portion sa NEP at gagamitin mo yung portion na ito, malaking portion na ito para magbayad ng utang, lumiliit yung portion kung saan magagawa ng ating pangulo yung mga priorities niya, yung mga gusto niyang gawin sa taong po ba yun? Ito daw yung basic expenses ng gobyerno or yung tinatawag na president's funding. Currently po, merong 4 to 6% na fiscal space or presidential funding ang meron dito sa 2026 ang nakapagtataka lang po dito, kasi noong panahon po ni Pinoy, merong 19% na fiscal space ang ating dating Pangulo para po ito ay magamit niya sa mga priorities, sa mga dapat niyang gawin sa kanyang administrasyon. Ano ang nangyari nung panahon na yon at bakit nagkaroon ng pagbabago